Bakit ako? Hindi ko tanggap. Ayokong lumaki sila na walang matatakbo ang nanay. Napaka-selfish ko pala kung pipiliin kong mawala na. Nag-lock na yung pangako. Hi everyone, you're listening to The Unbreakable Podcast. And in this episode, we ask one big question. Paano ka nagpapatuloy ngayon na may chronic kidney disease ka na? We're not doctors, we're real patients, sharing real stories because CKD doesn't just change your health, it changes your entire life. And today, we're not just going to talk about diagnosis, we're talking about us, CKD warriors, survive after it. And what makes this episode special? We all are from the different stages of CKD. May non-dialysis like me na yung tipong bago pa lang nag-a-adjust, bago pa lang nagsisink in na iba na pala talaga ang takbo ng aking katawan. May hemodialysis tulad ni Teacher Jen and Vizay na umiikot yung buhay sa schedule ng dialysis. Yung kahit pagod na, meron palang lakas na hindi nila inahala na kaya pala nila. May peritoneal dialysis gaya ni Vikay, yung tahimik pero tuloy-tuloy ang laban kahit gabi na, kahit tulog na ang lahat, siya gising pa rin nagproproseso ng kanyang dialysis para makasurvive. At si Jem na dumaan sa lahat ng ito at umabot na sa puntong pinapangarap ng marami ang makidney transplant. Isang bagong simula, isang bagong pagkakataon. Magkakaibang yugto, magkakaibang laban, magkakaibang kwento. Pero kung meron mang bagay na pare-parehas kami, ito yung panahon na nalaman namin na may CKD kami. Pwede mo ba kaming dalhin doon sa panahon na yon, Ma'am Jenny? Noong 2016, nagkaroon ako ng infection. Tsaka sa urinalysis ko, may protein tsaka blood. So, what we did, nagpaalaga ako sa nephrologist ko. And eventually, naging okay naman yung laboratory results ko. Wala ng blood, wala ng protein. And then, as years pass by, nagkaroon ako ng symptoms like lower back pain, fatigue, brain fog. Yun, hindi ko pinansin. Noong 2022, na-diagnose ako na may chronic kidney disease. Stage 5 na agad. So, sinabihan ako ng doktor na kailangan ko na mag-dialysis. So, at first, na-shock ako kasi sakit lang talaga ng mga matatanda yun eh. So, hindi ko matanggap. Sobrang sakit mo marinig na kailangan ko na mag-dialysis. Kasi, bumubuo pa lang ako, kami ng asawa ko ng, isang pamilya. Noong isip ko noon, paano na kayo magka-baby? Kasi pinabawalan din ako mag-baby ng doktor dahil maliit ang chance na makasurvive kami pareho. At marami rin akong pangarap para sa mga magulang ko. Gusto ko ibigay yung luho nila, yung pangangailangan nila. Gusto ko gumanda yung buhay nila. Pero mukhang malabo kung magagawa yun dahil, yun nga, nagkaroon na ako ng sakit na ganito. So, sobrang bigat na sabihan kang mag-dialysis. Tagal ko din nasa in denial stage. Mm-hmm. Thank you for trusting us with that, Jen. Grabe ang bigat nun, no? Na nandun ka sa stage na gumagawa kayo ng future. Naka-set up na lahat. And then suddenly, mawawala yun. Yun yung hindi nakikita ng iba. Di ba, Jen? Na yung CKD hindi lang talaga siya about sa sakit. Ito ay about din sa mga pangarap na biglang naglaho. Sa mga planong binuo na posibleng hindi na talaga magawa. And hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng ganun. I know all of us, no? Dumaan din sa ganun. Ikaw, Zay, nung narinig mo yon, ano yung unang pumasok sa isip mo? Sa totoo lang, napatanong ako kung bakit ako. At ang kasunod ng tanong ngayon paano na kami? Kasi doon pa lang nag-start yung pangarap ko sa anak ko. Kasi naging single mom ako that time. Ang pangarap ko noon mag-abroad. Tapos makapag-ipon ako, makaprovide ako para sa amin, makatayo ako ng negosyo kahit paano. Kaya lang, sa exam pa lang, body exam pa lang, pumalpak na ako dun sa heart failure.
meron enlargement daw ng heart ko. So, naging naging cause yun kung bakit nagkaroon ako ng kidney disease. So, parang noon, napatanong ako, paano na yung buhay namin ng anak ko? Paano na kami magpapatuloy? Sabi ko, paano na yung future ng anak ko? Gumuho talaga yung mundo ko noon. Nag-stop lahat. Hindi ko alam kung sino yung pwede kong kausapin. Dahil wala akong idea sa dialysis. Ang alam ko lang, magda-dialysis ako. Tapos, ilang araw lang, okay na. Tapos, magiging okay na ulit yung buhay namin. Magiging normal na ulit. Kaya lang, nung narinig ko yung mga ibang kapwa-pasyente na 4 years, 5 years daw, yung buhay ng dialysis. Sabi ko, ano yun? Paano na yun? Ang bata ng anak ko, paano pag nawala ako? Sabi ko ba din? Hindi ko alam kung saan ako mag-start. Ramdam na ramdam ko yung tanong mo na bakit ako. Kasi kahit ako, nung narinig ko yun na mag-dialysis ako, napatanong din ako. And I believe most of us, we question everything. We question God. Bakit tayo? Hindi naman tayo masamang tao. But I want you to remember na lahat na nangyayari sa buhay natin, may reason, may purpose. Maaaring pinapatatag lang tayo spiritually at emotionally. Maaaring pinapatatag lang yung relationship natin at faith natin kay God. At maaaring pinapalakas lang tayo at inihahanda lang tayo sa mas malaking blessing na parating. Ikaw, Jem, nung na-diagnose ka na may chronic kidney disease at kailangan mong mag-dialysis, ano yung pinakamahirap na adjustment? Ano yung hardest part physically at emotionally? Pinakamahirap na adjustment sa akin is yung nagbago lahat. Parang ang hirap tanggapin. Kasi mula sa normal ka, di ba? Tapos biglang hindi ko tanggap. Kasi, ako yung nasa ng pamilya ko. Maliit na, alam mo yun, hindi ko maibigay. Yan ang pinanghihinayangan ko talaga. Mga 3 months pa nung bago ako nag-decide talaga na mag-dialysis na. Kasi kahit family ko, hindi rin tanggap na magkasakit ako ng ganito. So, kasi mula sa normal, biglang, oh my God, kailangan ko mag-dialysis. Ano yun? Parang, di ko alam anong dialysis Tapos inaral namin ganito, papalakas ng loob. Mula sa normal na buhay, biglang bagsak lahat. Ang hirap. Hirap talaga. Tapos, siyempre, andun yung, bukod sa iniisip ko yung pamilya ko, nag-resign kami pareho nag-resign kami sa work namin. Tapos, nag-business kami. Nung nangyari yon parang, open, sara. Paano to masustain? Paano yung gastos? Yun yung mabigat. Kasi wala pa namang libre ng panahon na yun. Hindi lahat. Tapos, sa usapin ng physical, emotional. Physical, oo. Ang katawan natin, kaya naman ng katawan yun. Kaya ng... Pero emotional, alam mo yung... Kaya ko to. Kailangan labanan ko to. Kailangan lagi ako, magpakatatag ako para sa partner ko, marami pa kaming gustong gawin sa buhay, gano'n. Parang nawala lahat yun nung nagkasakit ako, nung nagkaroon ako ng nalaman ko na may chronic kidney disease ako. Okay. Thank you, Jem, for sharing that something very personal. I know you're not into sharing deeper things like this, pero you entrusted us with those story. And tama, no? It's really not about just the routine na disrupt because ito nga, dun sa diagnosis natin. It's more of the commitment kasi na mabuhay. And it's really about those around us din. Diba? Yes. So, kasi ang pinakamahirap talaga doon, yung 3 times a week kang nagda-dialysis, di ba? Tapos, nakakapagod. Minsan okay ka, minsan hindi after. Tapos yung
siyempre yung struggle ng family, both parents ko nasa province. So, kailangan pumunta rito sa Maynila Yes. para may makasama ako. Kasi mga kapatid ko naman may pamilya din, may trabaho. Partner ko nag-decide na mag-work na lang para sa gastos na kailangan. Hindi natatapos ang gastos talaga, araw-araw. Truth. Gamot, Diba? So it's like our life has Yes. changed 360 degrees. And, you know, parang na-caught off guard talaga tayo. No one, I believe, prepared sa ganitong situation. Diba? Thank you for that. And I know every one of us can relate to the same kind of fight. Diba, Vikay? 2021, nag-start ako na mag-dialysis. Actually, biglaan lang to. Pagdating ko sa bahay, nagmumotor ako ng mahabang oras. Biglang hindi na ako makahinga. Then, kinabukasan, kailangan ko nang pumunta sa city. At yun na, kailangan ko nang mag-dialysis. So, biglang-bigla talaga. I-COVID time yun. Sobrang hirap. Kailangan kong dalhin sa malaking hospital. Bago ako madala doon, kailangan ko pa din dumaan sa mga napakaraming test, di ba? So, ayun na. 2 days ako bago ako nakarating doon sa malaking hospital. Nag-lock na yung pangako. Sobrang taas na ng BP ko hanggang sa dumating sa point na nilagyan na nga ako ng femoral catheter. Pero hindi ko na alam yun. Dahil wala na, nagkaka-brain fog, tapos hindi na ako makapagsalita dahil sa sobrang taas ng blood pressure ko. Actually, itong hypertension ko nagsimula, 17 years old pa lang ako. So, mahabang gamutan, pero hindi yun alam ng pamilya ko. Kasi ayaw ko na magkaroon sila ng problema. So, itinago ko yun sa kanila hanggang dumating sa point na ito na nga, bigla akong nagkaroon ng problema na sa heart. Tapos, marami nang apektado. Ayun naman din yung time na kasagsagan ng magandang negosyo namin. So, itong na-diagnose na nga ako, kailangan ko nang mag-dialysis. Actually, nag-hemodialysis ako for 4 months bago ako nag-peritoneal. So, itong hemodialysis ko, sa Bacolod ako nito. So, naka-private hospital ako. So, medyo sobrang overwhelmed kami sa gastos. Sobrang hirap talaga. Tapos doon na yung napapatanong ka na sa sarili mo. Kaya ko ba kaya? Kaya ko ba kaya itong laban na to? Kasi dalawa lang kami ni Daddy na lumalaban. Kasi hindi ako pwedeng humingi ng tulong sa iba dahil hindi naman nila alam kung ano nangyari sa akin. Diba? Hanggang sa point na naiwan namin yung bahay, yung negosyo. Kung dati maganda yung buhay, hindi ako naglalaba. Kumbaga, nandun may mga katulong ka na nakakaano sa'yo. Tapos biglang transition. Tapos kailangan ko nang lumipat ng Maynila. Kasi naniniwala talaga ako na iba talaga yung treatment pag nandun lang ako. At saka isa pa, malayo ako sa city. So, tatakbo pa ako ng 84 kilometers mula sa bahay papuntang hospital. So, struggle yun. Diba? So, pero yung nangyari sa akin, yun naman yung ginawa kong tawag nito, motivation para bumangon ulit. Naging ako yung tinitingnan ko kung paano ko matutulungan. Kasi meron akong advocacy. Meron akong isang NGO na itinayo namin ng asawa ko. Meron kaming mga bata na pinapaaral. So, paano namin sila masusuportahan pag ganito nga na may ako. So, yun na yung time na kailangan ko lakasan yung loob ko. Hindi pwede na na lang ako, malugmok ako sa sitwasyon na ganito na, dialysis ka na, kailangan nakahiga ka na lang. Diba?
doon yung ano ko na kailangan kong bumangon kasi may mga batang umaasa sa amin. May mga bata na may pangarap din, tulad din namin noon na nangangarap na makapag-aral. So, ayun, naging ano ko sila, na kailangan kong gumalaw, kailangan kong tumulong. At, pasalamat talaga ako kay Lord kasi, yung hirap na pinagdaanan namin ng mga panahon na yun, syempre walang-wala kami, di ba? Kasi, yung asawa ko hindi taga dun sa lugar na yun. Ako naman, nandun ako, dahil, although may family ako na nandun, pero, yun na nga, sabi ko sa'yo, medyo malayo ako. So, ayun, yung hinuhugutan ko talaga yung mga bata na nangangailangan ng tulong. Kaya kahit nandito na ako sa Maynila, kaya pag nakakita ako ng mga tao na nasa kanto na as in walang-wala, ang bilis man yung heart ko eh. Kasi wala na nga ako dun sa lugar na to na ang daming bata na nangangailangan ng tulong. Andito na naman ako sa city na marami pa rin nangangailangan ng tulong. So ayan, sinisikap ko na makatulong sa ngayon na lumalaban. Grabe no, may sakit ka na pero Oo. you're still looking, you're still thinking of other people, those kids na umaasa sa'yo. Masyadong malalim. I honor your strength, no? Kasi at this point, parang it's not about you. It's about those kids na may pangarap. Diba? Yun, yung sobrang bigat ng pinagdadaanan natin, yung struggle, yung pain, diba? Pero, gumagawa ka pa rin ng ways para makabangon, hindi manatili sa pagkakalugmok at yun nga ang maganda. Kahit na ikaw yung nangangailangan, mas tumutulong ka pa rin dun sa mas nangangailangan. And actually, yung itong sakit na to, parang inilalabas niya yung best version of ourselves. I agree. Diba? I agree. Dahil sa sakit na to, mas tumitibay tayo, mas lumalakas tayo, at mas nagiging aware tayo. Mas pinapahalagahan natin yung ibang tao, yung mas pinapahalagahan natin yung mga simpleng maliliit na bagay. Tsaka yung the hardest part lang talaga is yung accepting the reality na talagang our life will never be the same. Diba? Yeah. Laban lang tayo. Sabi nga, acceptance is the key. Once you accept your pain, that's the first step to move forward. And in the middle of that pain, doon mo makikita yung purpose mo. At saka doon mo makikita yung mga tao, sino talaga yung nagmamahal sa'yo. Nagmamalasakit. Nagmamalasakit. Ikaw naman, Rachel, kailan mo nasabi na kailangan mo magpatuloy? Ano yung nagbigay sa'yo ng strength nung time na yun? Nung nalaman ko kasi may CKD ako, that was the time nakapapanganak ko pala. So, maliliit pa talaga yung mga anak ko. So, sila talaga yung nag-push sa akin sa taas. Nandun kasi yung idea na ayokong lumaki sila na walang matatakbo ang nanay. Ayoko na wala silang masusumbungan. Alam mo yun? Tapos, yung panganay ko kasi 6 years old pa lang. And then, yung second kid ko, 3 years old. At pinakabata ko is 1. So, nandun yung thoughts na gustong-gusto ko talaga silang makitang lumaki. Maabot nila yung mga pangarap nila. So, sila yung nagpo-push sa akin na bumangon, na makaya lahat. Kumbaga, nanay ka eh. Hindi ka talaga dapat sumuko. Wala tayong choice. So, grabe no kapag anak na talagang pinag-uusapan. Actually, wala pa akong anak, pero hindi ko lubos maisip na, alam mo yun, mawawala ako, tapos iiwanan ko yung mga anak ko at maliliit pa. Correct. So, hindi pa nila kayang mabuhay mag-isa. Correct. So, kahit, alam mo yun, kahit hirap na yung isang magulang, patuloy pa rin na lumalaban no, para sa mga anak. True. Para sa future nila. Parang may isip ko na lang, it's not about you eh. It's not about your fight anymore. Hindi lang tayo to eh. Yung fight na to para rin sa kinabukasan ng anak mo. Diba? Ang hirap nun eh. They will be broken without you, no? By their side. So, focus lang talaga ako. I continue moving forward with the thoughts of them, growing up, no? Beside them talaga.
So, you're fighting for your children's future. Correct. Bawal sumuko. Nanay ako eh. Ikaw naman dyan, kailan yung point na yun na naisip mo na hindi ka pwedeng sumuko? Ano yung anchor mo? Nung na-realize ko na nilalaban ako ng pamilya ko, nilalaban ako ng parents ko, ng mga kapatid ko at ng asawa ko, doon ko na-realize na napaka-selfish ko pala kung pipiliin kong mawala na lang para matapos yung problema. So, nag-decide ako na kailangan lumaban ako. Kailangan wag akong manatili sa pagkakalugmo. And fortunately, nakabalik ako sa pagtatrabaho noon. Nakabalik ako sa pagtuturo. And thankful ako kasi napaka-understanding ng principal ko. So, sa umaga nagtuturo ako and then pagdating naman sa hapon, nagdadialysis ako. So, I think one of my purpose talaga ay makatulong sa mga bata na mabago yung lifestyle nila. So, sa 3 years na yun na pagtuturo ko, yung mga estudyante ko, never mong makitaan yun ng sugary drink. O yung mga matatamis talaga, water lang sila. So, water lang, biscuit, or fruits, yun yung binabaon nila. And, at the end of the year, nag-thank you yung mga parents sa akin kasi nga, alam ng mga bata kung ano ang dapat baunin sa school. And aside from that, yung dialysis PH, yun yung naging way para makapag-spread ng awareness. So, I think nakita ko yung purpose ko kung bakit nangyari sa akin to. Dahil may reason pala behind that. Di ba napaka-beautiful nun? Parang, your struggle has been transformed into something na advocacy. Na because of the hardships na pinagdaanan mo. Ayaw mo na yung mangyari sa future generation. And you have been one of the heroes na doing that with your classes. And you know what? Yung isa sa tinamaan din ako differently is yung sinabi mo na napaka-selfish ko pala na inisip ko na lang na mawala. Diba? Not knowing that there are those people who love you na nag-stand talaga for you. Malaban. Diba? It's not about our pain lang pala talaga. It's also about those people standing for us. No, hindi lang natin kalaban. So, napaka-wonderful nitong conversation natin ngayon. Di ba, Vikay, Jem, Zai, and Jen? From struggle to turning point. Ano so far yung pinaka natutunan mo sa conversation natin, Zai? Ako, isa lang punan ko na, hindi ka, ang pala sa sarili mo na, i-ano mo na mahina ka ngayon. Mapagdadaanan mo rin pala lahat yun. Pero, kailangan mo, maging strong ka pa rin, lumaban ka pa rin dahil may mga taong nag-a-assist sa'yo tulad mo. True. Diba, the way you see Zai, siya someone na unang tingin mo palang asina. With all the tats, no? Pero meron bang meaning yung... Tattoo ko? Yeah. Ito talaga, may mga meaning talaga siya sa akin kasi yung mga nawala sa buhay. Tulad ng mother ko, una siyang nawala. 7 days pa lang pa sa buhay. Okay. So, hindi ko naranasan yung magkaroon ng nanay. May matawag ako nanay. Kasi lumaki ako sa lola, sa tita, sa tito. At never ako nakapagsabi sa kanila. Kaya yung lungkot, yung sakit, yung takot, sa tattoo ko na lang siya dinadaan. Oh, I see. Yung, tulad yan. Ito, yung pinaka-ano ko dito yung mother ko. Kasi hindi ko na-figure out yung mukha niya talaga na paano yung itsura niya, na kamukha ko ba talaga siya, kamukha siya ng ate ko. So, kaya wala siya dito. Kasi, ito lang yung pinaka-idea ko sa kanya na pwedeng kamukha ko o pwedeng kamukha. Yun. So, lahat yan may meaning. Grabe, no? Ang powerful pala, you know? Parang with all those things, with you walking around, parang it feels like kasama mo siya. Dito sa tattoo ko na-discriminate din ako kasi nakiuso lang daw ako. Pero, hindi nila alam kung ano yung struggle, yung pain, kung bakit ako dito. Kasi, ang sabi nila,
nakikiuso, nakikikungkit, pero deep inside, yung hirap, hindi nila alam. I honor you sharing all those things sa amin, no? And it's also a lesson that we carry na we really don't judge. Hindi natin alam kung ano yung baggages ng mga tao. Ano ba naman yung we always have kindness in our heart. Thank you for that, Zai. How about you, Ma'am Jen? Yung lesson sa akin ay, life is too short and fragile. So, kailangan nating pahalagahan yung araw-araw. Pahalagahan yung araw-araw na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi, we never know. Ngayon masaya ka, pero bukas, baka wala na. Yun. Pahalagahan natin yung mga maliliit na bagay. And aside from that, sobrang na-appreciate ko yung creation ni God. Kasi 'di ba, sabi nga sa Bible, we are fearfully and wonderfully made from head to toe, even our internal organs. Nilikha niya perfectly. So, kailangan natin ingatan yun. Once kasi na masira yun o mawala, like our kidneys. Diba, kahit yung dialysis machine, kahit anong artificial or man-made yan, hindi talaga mapapalitan yung original. So, we must take good care of our body. Yun yung masakit na katotohanan. Parang, napaka-cliche na nasa huli yung pagsisisi. Pero, well, lagi tayong ganyan matigas talaga yung ulo natin. Not unless we are at that specific exact situation. Doon pa lang tayo gigising. Diba? Lagi sinasabi health is wealth, pero that is something na wala, parang maririnig na lang natin siya and it doesn't have any meaning. Unless you are the one na ma-strike talaga ng health issues. Diba? Tama naman yan. Thank you, Jen. So, yun nga, na kapag nawala na yung isang bagay, doon talaga natin na-realize, doon natin nakikita yung tunay ng meaning. Correct. Which is, minsan, hindi na talaga pwedeng ibalik. Correct. That is a lesson that, every single thing that we have right now, lahat yan temporary lang. Lahat yan pahiram lang talaga. We cannot be that possessive na isipin natin na nasa atin na to hanggang gusto natin. Diba? Especially the control. Yung control mo sa health mo, control mo sa buhay mo. No? We are just steward dito sa mundong ito. Dadating ang time na syempre matatapos din talaga yung mission natin dito. Thank you for that, Jen, for that sharing. How about you, Ma'am Vicay? Anong lesson? Anong biggest takeaways so far na napaprocess mo? Sa akin naman, ang lesson ko talaga na na-learn sa ating pinag-uusapan at saka sa buhay, lagi lang tayong maging masaya, lagi tayong magkaroon ng mabuting puso para sa ating kapwa. Dahil ang lahat ng ito na meron tayo ngayon, hiram lamang. Correct. Diba? So, walang imposible. Magtiwala lang tayo kay Lord. Meron lang tayong nararamdaman ngayon, meron lang tayong pinagdaanan, pero may mga tao din na mas higit pa yung mga pinagdadaanan nila kaysa dinaanan natin ngayon. Kaya anuman ang laban ng buhay, patuloy tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil may pamilya tayo, may mga kapatid tayo, may mga tao na naniniwala sa kakayahan natin. I love that. Totoo naman na lahat naman tayo may kanya-kanya tayong problema na naka-assign sa atin. Kasi that's really that's what making us unique kasi, 'di ba? Yun yung story na dadalhin natin sa kabila. No? Kasi without all those struggles, without all those problems, hindi natin makikita gaano tayo ka-strong, gaano pa kalalim yung puso natin, no? Sa ibang tao. And ako talaga i-salute, Ma'am Vicay. Kasi parang, di ba, hindi siya normal. I mean, hindi ka normal. I mean, hindi siya, it takes something na very brave for a person to transcend from your problem. Kasi minsan, we are preoccupied with our own problems, diba? And you extending yourself to other, even
though you have your own struggle, that is something amazing talaga. And I know God sees everything. Diba? Thank you for your good heart, Ma'am Bikay. Siyempre, si Jem. Yes. Pinaka natutunan ko talaga, yung hindi natatapos ang buhay natin sa dialysis. Kumbaga, hindi na lang nananatili doon. Kaya masasabi ko pa rin na swerte pa din ako. Kasi sa kabila ng mga pinagdaanan ko, mula doon sa bumagsak ako, so parang andyan yung support pa rin ng family ko na mula doon sa nakita nila paano ako nang ma-diagnose ako, di ba? So, hindi naman nila ako pinabayaan. Lagi silang nakasupport. Pag nakikita nila na nanghihina ako, sabi na nandito lang kami. So, ano ba talaga ang makakatulong? Ano ang maitutulong namin? So, doon namin binukas na parang ako, nung una ayoko, kaya nga tumagal pa ako ng 1 year and 10 months. Kasi yung kapatid ko nag-offer na ako willing ako mag-donate. Sabi ko, sige, antay na lang muna natin siguro na makagraduate ka. Kasi parang okay na ako lang. Yung ganun. Pero sa kabilang banda, positive yun. Kasi may sabihin, mahal niya ako. Nakita mo nahihirapan ako. So thankful ako doon. Kasi, di ba, bibihira yun eh. Kaya nga, yun nasabi ko na tuloy lang ang buhay. Tulad niyan ngayon, kayo mga kasama ko, di ba, ang mga dialysis, ganyan. Gusto ko makita rin na lahat matransplant, di ba, na hindi lang dito natatapos ang buhay natin. True. Di ba? Sa kabila ng lahat ng yun. So, masasabi ko lang din naman na sana lang po isa lahat ng may pamilya na may chronic kidney disease na huwag natin din silang pabayaan. Diba? Kasi meron kasi na nakikita natin, naririnig natin, nababasa natin na mag-isa lang nila sa buhay, mag-iisa na lang na lumalaban. So, tayo kasi mga pasyente, mahina na nga loob natin, tapos mahina pa yung support system natin. So, lalo tayong babagsak. So, ako, mas na-encourage ko talaga na lahat, kung kaya naman, so, kung mayroong pamilya na willing mag-donate po, sa mga kamag-anak. So yun po yun ang sasabi kong pinakadakilang magagawa ninyo para sa pamilya at para sa mahal ninyo sa buhay. So kasi hindi mahirap siya, pero sinasabi ko sa mga gusto din mag-donate, sinasabi ko na hindi naman po siya nakakatakot. Basta aalagaan lang din po yung sarili. But it's really something that we wanted to raise awareness, no? Yes. Yung organ donation, especially sa Philippines. Kasi napakalikas sa atin, no? Na tumulong eh. Matulungin talaga tayo. And we have this deep love sa family natin. It's just that, meron kasing stigma eh when it comes to organ donation. Nahaluan siya ng negative thoughts like, yung human, yung organ trafficking, etc. And, yun, may mga misinformation, may lack of knowledge, no? Sayang, no? Madami, like at this point, dumadami kasi siya eh. Dumadami pa. Yung may problem sa kidney. Oo. And yet, ang daming nakapila doon sa, kumbaga maraming taong umaasa na maduduktungan yung buhay nila. And yet, very scarce kasi sobrang konti nung nag-donate. Diba? So, that is something that we really wanted to promote din. Kasi siguro yung iba, may mga deep-rooted kasi tayo eh, parang mga pamahiin that we wanted to break talaga na kasi parang sabi nila, syempre, na nga eh, parang disease na nga eh, tapos kukuhanan mo pa ng organ. Not knowing na that person can live beyond death. Diba? So, that is really something na beautiful. Sipin mo sa isang tao, ilan yung madodonitan ng eyes niya. Diba? Sobrang dami, kidney, etc. And that specific life will, kumbaga yun yung magduduktong ng buhay na iba. At yung taong maduduktongan na yun, marami pa kasi siyang pwedeng gawin. Diba? Kaya we really are praying na magkaroon talaga tayo ng culture of organ donation din. And what really strikes me din kasi
dyan sa na-share mo is the power of support system. No? Sobrang laking bagay, no? Diba? Na meron pong family. Parang most of us, no? One of the purposes na share natin is yung someone, yung anak natin, husband, yung family, ako yung anak ko rin, and the rest of us, they are the ones na nagiging stronghold kasi natin. Kung bakit nandito pa rin tayo. Diba? They can make or break us kasi talaga. And kaya I really admire your family. No? They are, hindi sila napapagod na mag-show ng love sa atin. And lastly, sa story mo dyan, kasi across us, sa atin lahat, ikaw yung nag-go through talaga sa different stages. Diba? You are a living proof then that there is always hope after hope is gone. Hindi natatapos ang lahat sa dialysis. We can really face death, no? I mean, kaya nating harapin yon. Hindi yung, kumbaga, kasi there's bigger thing than fear. Diba? Ano yun? That is our faith. Faith natin sa future natin, faith natin sa sarili natin, sa mga mahal natin sa buhay, and of course, to someone above us, no? Pero ang blessed mo dyan, no, to have that very strong support system. Naisip ko lang yung mga iba, kasi not everyone naman is like you na strong din yung support system. Saan kaya sila pwedeng humingi ng support? Pwede din sa community, diba? Tulad ng dialysis stage. Correct. In a way ba, dialysis stage has been a family din sa inyo? Sa akin, oo. Kasi, ang dami ko nakilala ng dialysis patient. Ang dami ko naging kaibigan talaga. Tapos, ang dami ko lang yung GC na nakasukan. Correct. Naging family ko na rin sila talaga. Na yung tipong nagtatampo na nga yung iba dahil hindi ko sila napupuntahan or malaking bagay sa akin ng dialysis PH dahil marami akong naging kaibigan natin. True. At saka iba kasi kapag you are in a community of those people na same yung struggle ninyo. Diba? Same yung pinagdadaanan ninyo. Diba? Parang yung understanding nyo between each other, malalim. Diba? Kasi yung ibang tao na normal, hindi ka nila maintindihan kung ano kinukwento mo sa kanila. Correct. Na nag-cramps ako sa dialysis. Yes. Na hypo ako sa dialysis. Hindi nila alam kung ano yung paghihirap natin sa sitwasyon na yun. Pero pag kinuwento mo sa kapwa mo dialysis patient, ay oo, naranasan mo din yan ganito na lang gawin mo, baka pwede mo. Diba, nagbibigyan ko nila advice. Validation. Tapos, syempre, dahil sa nalaman mo sa kanila, may improve mo yung sarili mo. Correct. Iba pa rin siya yung learning to some, especially sa community kasi ng dialysis stage, meron mga kasama tayo na has been with the same journey na mas matagal pa. Diba? Kasi wisdom comes syempre from experience naman talaga. Diba? How about Vikay? Ako, thankful talaga ako sa dialysis PH. Dahil maraming mga kasamahan na may mga bubuting puso. Like Sir Ray, diba? Correct. Sir Vince. Hindi magtatagal yung dialysis PH ng 10 years onwards Correct. kung hindi magaganda ang kanilang mga puso. True. Diba? And thankful din ako sa partner ko dahil talagang sinuportahan ako. Diba? At ayan, kahit andito ka sa dialysis PH, ayan, masaya naman siya. Masaya siya. Kasi nag-enjoy ka. And of course, kasi not everyone knows na merong ganitong support system. May ganitong community. No? Highly encouraged, no, na siguro syempre kung hindi ka naman papabayaan siguro ni God na walang-wala, meron at meron ka pa rin lalapitan. So, yan. And this very community really encourage us, no, to magkaroon tayo ng advocacy. Diba? Kasi that is something na deeper than, for you to live. Yung meron ka talagang advocacy, no? May legacy, no? May legacy tayong binibit-bit, no? Na parang
Ganun pala yun. Yung mga pinagdadaanan natin, hindi lang siya para lang sa wala. Diba? Parang yung thought, ewan ko, same ba na nararamdaman niyo ba yun? Na yung mga pinagdaanan ko pala, hindi naman pala to basura. Diba? Magagamit din pala to ng ibang tao. May purpose. May purpose, correct. Very thankful talaga tayo sa Dialysis PH. Diba? With all the communities, with all the pulling out of advocacy. Iba kasi kapag meron kang advocacy, parang it adds to your reason, no? Para magpatuloy. Diba? Kaya I'm curious actually, Jem. Ano ba yung nagtulak sa'yo para ituloy-tuloy mo itong advocacy mo? Marami. Kasi una mula sa experience ko as dialysis patients, tapos naging transplant patient. Siyempre gusto ko na i-encourage din yung mga kapwa dialysis patients na mag-undergo ng kidney transplant. Kasi yun lang naman ang nakikita ko talagang magkaroon ng second chance talaga sa buhay. Lahat naman tayo kasi may I deserve ng second chance. Tapos, isa pang nagtulak sa akin, itong community na to, itong dialysis PH na sabi ko noon, pag na-transplant ako, mag-create ako ng yung journey ko para maibahagi ko sa iba yung experience ko na kahit anong hirap, kahit anong bigat ng pinagdadaanan natin, may pag-asa. Diba? Correct. Thank you for that. How about you, Ma'am Jen? Ano yung nag-push sa'yo to continue with your advocacy? Kasi pwede namang sarili mo nalang problemahin mo But you mentioned na as a teacher, you also advocate for kids, for little kids. Kasi ang health naman talaga, nag-start yan from a young age, diba? Yun. So, paano ka nag-push? So, gusto kong maging advocate kasi before, wala akong information, wala akong awareness na iba pala kapag tinamaan ka ng sakit sa kidney. Stage 5 na agad. Correct. Diba? Walang symptoms until you reach the end stage na. So, kailangan spread ng awareness para yung ibang mga bata hindi na matulad sa nararanasan natin ngayon. Kasi sobrang hirap pag nag-dialysis ka na. Hindi mo na talaga maibabalik yung dating buhay. Alam mo, ang layo nung mararating ng advocacy mo sa little kids. Kasi kung mag-start yung lifestyle changes mula pagkabata, masyadong malaki yung pag-save mo sa kanila. Kumbaga, may iwasan. Kasi most of the chronic kidney disease, di ba, nagro-root talaga siya from wrong lifestyle. And what you're doing is training them with the right lifestyle. And that is something na ipapamana mo sa kanila. And I hope someday, kung lumaki na sila, maalala nila yun at mapass through nila sa next generation. So that's the power of passing through yung natutunan natin sa sarili natin. And because of that, we really honor you, Teacher Jen. Yeah. Thank you for sharing your journeys so openly. From diagnosis to struggle, to finding strength again, our stories is not just about limitation. It's about resilience and hope. To our listeners with CKD, wherever you are right now in your CKD journey, always remember that you are seen, you are understood, and you are not alone. And to those without CKD, don't be deceived by how silent it is. Dahil kapag may symptoms na, ibig sabihin nun, malala na, malaki na yung damage. Prevention is not optional. It is your strongest defense against chronic kidney disease. Dahil nandito ka na, wala nang balikan. For awareness and support regarding dialysis and kidney health, follow Dialysis PH. Before we end, special thanks to Dialysis PH, Cura Kidney Dialysis Center for opening their doors and making this conversation possible. Let's continue spreading awareness about CKD. This is the Unbreakable Podcast. Sa bawat araw na tila
tila mabigat. Dialysis Philippines, di kailanman susuko agad. Mga kwento ng sakit, piniling lampasan. Sa puso't isipan, may lakas na walang hanggan. Magkakasama, kapit-bisik tayo sa laban.